By the way, yun nga katulad ko na sinabi ko kanina, A250, B250, B250. Volume, tone, tsaka tone. Alright? So, okay. Ngayon, ganito. Sa paglalagay ng caps, merong ganito ang ginagawa. Tig-isa sila. Ito, capacitor. Tone capacitor ang tawag. Tig-isa sila. Meron naman ang ginagawa, isang capacitor para sa dalawa. So, ang connection niya, ito, tsaka ito, yung dalawa, or yung dalawang dulo, ito, tsaka ito. Pero, kung ano, ito na, gitna. Okay. Ito, kukonect dito. So, solder yan. Tapos, ito, nakakonect sa ground. Meron naman, yun, alam mo, katulad nito. Makikita nyo na ang isang wire ay naandito. Ito yun, alin man sa dalawa. Okay? Ito. Ngayon, ito, tsaka ito po pwedeng magkapalit yan. As long as yung paa ng isa na capacitor ay nasa ground. Pareho lang yun. Pareho siya ng configuration. Pwedeng na ito, pwedeng na andito, at ito, okay, pwedeng na andito. Ano yun? Pareho lang siya ng resulta. Okay? Ngayon, ang gagawin ko, para malinis, ilalagay ko rin sa gitna itong dalawang wire, which is ganun din yung original niya. Okay? Tapos, instead na itong gagamitin kong capacitor, itong dalawa ang gagamitin kong capacitor. Alright? So, ayun. So, katulad nito, nasa labas. So, most probably, ganyan ko siya gawin. Ito, hindi dapat sasaya dito. Kaya yon, nilalagyan siya ng, shrink tube, ang tawag dito. Etong mga terminals dito ng wire, katulad nito, yung mga yan, pwede rin lagyan sila ng shrink tube. Okay? Pero para sa akin, for the sake ng presentation, hindi lahat may shrink tube. Pero gusto na mag-wiring, gagawin natin pinaka-simple na wiring siya. Pinaka-basic, pinaka-simple, yet very reliable, malinis, tsaka pulido. Decent, presentable. So, ngayon, ito, depende sa'yo kung ganong kahaba gusto mo. Pwedeng naandyan sa bandang gitna, or pwedeng naandito lang siya. Depende sa iyo yan. Ako, lalagyan ko lang yung tama lang siya. Okay, so mga ganito siguro. Tingnan natin. So, like, mga ganitong kahaba. Dadalawahin natin yan. Kasi tig-isa eh. Magiging tig-isa kasi silang capacitor. Kaya gusto ko din na magkahiwala yung capacitor nila para fully isolated sila. Unlike pagka nakalink sila na ganito, tapos isa naka-ground, pwede siya maka-affect sa resistance ng isa't isa. Okay? So, tama to. Naka-isolate siya. Okay? So, yun. Eto, isang paa, walang polarity itong ganitong capacitor. Pwede magkabaliktad dyan. Okay? Ngayon, ito, pwedeng dito. Okay? Ito, pwedeng dito. As long as ito ay naka-ground sa lahat. Okay? Ganon. Alright? Pwede rin siyang ganito. Etong wire mo, ito, sa control wire mo, pwedeng ito na andito din. Pag ito gusto mong ilagay dito, katulad nito, pag gusto mo ito ilagay dito, so, ibig sabihin, ito, dito. Okay, ganyan ang mangyayari. Ground, tsaka ito. Pag ito gusto mong ilagay dito, ang mangyayari, ito, dito, tsaka dito. Parehas lang yan. Okay, parehas lang sila ng type ng filter. Okay? So, since tapatan sila, kasi pag dito, magiging ganyan ang mangyayari. Which is okay lang din naman.
Ang magiging common nila nasa gitna ito. Pero since mahaba ito, ang gagawin ko na lang ay ilalagay ko sila sa gitna parehas. Pwede yun, okay? Nasa gitna sila parehas. Alright. Ngayon, mamaya natin siya ilalagay para mapasimple natin, para hindi masyadong magmukhang komplikado, okay? Yung mga pickup, mamaya natin yan kasi pampagulo ng wire dito yan eh. Ito yung tone section. Ito yung sa volume. Meron pang ibang klase ng pag-wiring sa like mga Gibson or Ibanez, which is yung wire ng tone control, ng tone pads mo, dito nakakabit instead ng sa selector. This time, i-isolate natin etong area to ang tone, etong area to ang volume tsaka pickup. Para hindi maging komplikado. Ganon din yun eh. Kung may wiring ka na dito at bago ka nagpapalit ng pickup, naka-wire na to, pickup lang ay kukonect mo. So ganon lang din yun, kaya pinaghiwalay natin. So kabit na natin siya dito. So yun ang mangyayari. Medyo mahaba siya. Okay lang din yun na medyo mahaba, or pwedeng kalahati lang para dito lang siya sa bandang gitna. Mas maganda rin yung medyo maikli ng kaunti kasi nga paghaba ng wire minsan nagsuserve siya na parang antena. So yun minsan nakakasagap ng mga noise. Alright, ito lalagay na natin dyan. So okay, so kita nyo, nakaganyan siya. Ganyan ko siya gusto. Walang standard na placement siya, something. Okay, eto dito ko din ilalagay, naka-isolate din siya. So uniform siya. Alright, pantay doon sa pads mo. Kita nyo, okay, nakalapat siya doon. Ganyan ko lang siya gusto. Hindi ko sinasabi ito lang dapat ang gawin ng lahat ng tao, okay? Ganyan ko lang siya trip. Ngayon, pwede mo na siyang i-solder. Pwedeng mamaya mo siya puputulin. Puputulin mo siya pagka yung naka-steady na siya, okay? Kesa yung puputulin mo muna bago mo isa-solder. Pagka ganon, ang nangyayari, magalaw. Okay, hindi naging maganda ang hinang. Okay. So, ang gagamitin natin ng pang-solder ay ito. Okay, yung aking workhorse. Alright. Pwede yung mga ordinaryong soldering iron. Pwedeng mga ordinaryong soldering gun. As long as umiinit yon at sufficient, like mga 50 watts, mga tipong ganun, pataas. 75 watts siya, okay na okay siya. Alright, so try natin na i-solder siya. Shrink tube siya, pag nainitan, nag-shrink. Yung ibang ginagawa, pretining. Initan mo muna to, lalagyan mo muna ng lead, tapos tsaka mo siya pagdidikitin. Ako, kalimitan kong ginagawa, pagka mga ganito, sinasabay ko. Pagka mga ganito, yung mga wires na ganito, nagpe-pretin ako doon para dikit. Kasi sensitive, natatalop siya. Natatalop yung coating pagka na masyadong nababad sa init. Unlike itong mga ganito, bare siya. At ito, gusto ko na iniinitan to kasi nga mag-shrink. Alright? So, yun. Mamaya natin ito ikabit. Ito muna isa. Tone number 1. Okay? So, yan muna siya. Para hindi magulo. Alright? Yun. So, sa soldering tips, tip ng pagsusolder, meron din tayong upload. Eto, mamaya, hindi pa siya, ayun, ganyan siya pagka nag-shrink, ganun kanipis. Ngayon, i-hit natin siya mamaya. Ito. Pwedeng lighter ang gamitin, okay? So, nakikabit ko na, okay? Ikakabit ko na rin to. Ganun lang din yun. Tone 1 tsaka tone 2, parehas lang sila. Pilitin natin na hindi kayo malito. Okay?
So ito, hindi nangangahulugan na ganito lang talaga yung position na gagawin nyo. Ano yun? Open tayo sa creativity sa pagwa-wiring ng gitara. As long as hindi siya yung magulong tingnan, as long as decente siyang tingnan, okay yun. Nasa ano yun? Nasa paraan mo yun. Okay? May kanya-kanyang discarded din talaga. So, isa-solder na natin muna to. Okay. Pwede mo i-full solder, full solder siya. Yung walang butas. Pwede rin naman yung ginagawa ng iba na partial. Yung parang spot-spot. Okay lang din yun. Pagka nagtitipid, pwedeng ganyan. Alright. So, yun na. So, nakita natin na paano nangyari. Nakapantay siya dun sa alpha. Ito rin. Nakapantay din siya dun sa tatak na alpha. Gusto ko siyang ganun. Marami yan. Pwedeng ito nakatayo. Basta ganun ang connection. Basta may connect mo. Right? So, dito ko siya nakikita. Iba-iba yung ginagawa ko. Depende sa mood din. Pero may common. Kaya mong i-standardize yan. I hope nakaka-cope up pa tayo doon sa video natin. Isolate natin to. Ayan yung paa na i-ground mo. Okay. So, ganito. Pwede mo siya na direct din, pwedeng pretin din ang gamitin mo. Pero since naandyan na rin naman siya, meron naman tayong ganito. Okay. So, pwede natin siyang i-cut na. Kasi may holder na tayo dito, right? Yung nag-hold na tayo. Yung iba, ang ginagawa, ito yung wire ng ground. Okay? Yung wire ng ground sinasabay na dito. Hindi ko masyadong ginagawa yun kasi minsan wire lang ang may problema. Ngayon, ang nangyayari, pag magkasama yung ground wire mo tsaka ito dito, naiinitan na naman ito, naluluto siya. Ito lang ang gusto mong tanggalin. O caps lang ang gusto mong tanggalin, nadadamay naman yung wire. So, pumapangit tingnan. So, sa ganitong sitwasyon, ang sistema ko, ibinubukod ko yung solder ng paa. Ito. Hanggang dun lang. Ito mo. Hanggang dun lang siya. Ito yung magagamit natin minsan sa pag-connect dito sa ganito. Okay. Kaya lang, ikinabit ko na siya. Ngayon ito, ipuputulin ko na rin siya. Okay. Ang goal kasi ay makapag-wiring tayo ng yung reasonable, yung malinis tingnan. Okay. So, kakat na natin siya. Pag wala kayong cutter, sa mga ganito malalambot lang naman to, pwede ang pinagbabawal kong technique na nail cutter pa rin. Pwede yun, pwede. So, ayan. Pwedeng artihan nyo pa ng konti. Pwedeng straightforward ka, kabit. Tipong ganon. So, sa akin, gusto ko yung medyo, ayan. Alright. Medyo may kaartihan. Yung pagka-ose ako, yan. Medyo ko lang. Gusto ko lang yung malinis. Para kitang-kita mo kung saan tumatakbo. Okay? Tsaka para sulit yung ano. So, isa-solder na natin to. Okay? So, hindi yung style na pagsusolder ang pinapakita ko. Ang pinapakita ko dito ay kung paano natin i-connect ang mga components mo. Okay? Mga parts mo. So, yun. Enough siya na dumikit. Okay? Ito, ganun din. Hindi kailangan masyadong malikot. Isang tutok lang yon, tapos lulusawin mo na yung solder. Yung tingga. Tin. OLED. Okay, pag kumalat siya, yun na yun, as clean as possible. Habang kumakalat ang init, kumakalat din yung tingga mo. Kaya ganun kaganda na masigurado mo na dapat mainit na mainit muna ang iyong soldering iron, ang soldering gun,
bago ka mag-start mag-solder para hindi nahihilaw yung tingga. Alright? So, yun. Cut mo na siya. Okay, di ba? Simple siya. Simpleng RC. RC na filter. Ngayon, ito, pwede natin i-lighter to or pwede natin na yung i-hit gun natin. So, set aside muna natin yan. So, nagets natin, ha? Ang tone control, as simple as capacitor, potentiometer. Variable siya. Okay, variable yung tone. Alright? So, yan yun. So far, so good. Malinis tayo. Ngayon, yung nasa dulo nito, iwasan nyo may magkadikit-dikit sa kanila. Okay? So, yun. Katulad na sinabi ko kanina, ito ang neck tone. Ito ang middle tone. Ang neck ay ito, tone. Ang middle ay dito. So, ilalagay natin ang tone ng neck. Ito pa pwede natin siyang i-pretin. Pretin ay lalagyan mo muna ng tingga. Pag nalagyan mo sila ng tingga parehas, tsaka mo sila pagdidikitin, lulusawin na magkasabay. Okay lang din na almost eksakto lang. Okay lang din yun. Patatamain man dito. Okay lang din yung medyo mahaba na konti para may room ka naman kung halimbawa ay magpapalit ka in the future. May extra wire ka pa. Alright. So, ayun. Ikutin natin para solid yung kapit. Okay. Ngayon, tulad ng sabi ko, pwede mong ipasok na muna siya dito. Tapos tsaka mo itinggaan. Okay. Ganyan. Nasaan ba tayo? Middle. Ito yung middle. Ito yung middle. Pwedeng ganyan. Papasok mo na muna. Tsaka mo lalagyan. Or, ipepretin mo siya. Ibig sabihin, lalagyan mo muna ng tingga parehas. Try natin yung pretin. Okay. Tayo sa kitang-kita. Try natin yung pretin. Okay. Ngayon, pagka nag-pretin ka dito, pwede mong pasukin dun sa ring, tapos lulusawan mo siya, or pwedeng nakapatong lang na ganito. Kung hopefully kita nyo, pwedeng nakapatong siya, pwedeng papasok nyo siya. Okay. So, ito pala ang middle natin. Alright. So, pwedeng nakaganyan siya. Ngayon, ano kaya magandang gawin natin? Try natin yung nakapatong. Kasi minsan, pagka nakapasok siya doon, try natin nakapatong na kanta. Sige. Pepretin natin siya. Okay. Pwede mo rin siyang lagyan ng string tube. Katulad nito. Pwede rin na wala. Okay. Kaya sa akin, for the sake ng, since mga DIY nga kayo, so hindi na natin lalagyan. Kasi yung availability, unless may available ka, so ganun lang naman yun, ipapasok mo lang siya dito. Okay. Pagkatapos ng solder mo, ibaba mo siya dun. For the sake ng mas pulidong trabaho, sige, lalagyan na natin siya ng string tube. Ito yung sukat niya. Typically, 3mm yung size. Alright. Ito, 3mm diameter to. Mag-shrink siya like mga 2.5 pwede. 2mm, yes. Mag-fit din ng 2mm naman dito. Okay din naman ng 2mm. Ito ay, yes, okay din ng 2mm. 3mm, 2mm, no problem. Ito kasi yung yung naging standard na sukat ko. Pag dumikit dyan, yun na yun. 2. Ito muna ang kailangan natin. Tapos, 3, 4. 3, 4. Okay, magkakahasing haba sila.
Eto, yes, po pwede na sigurong wala sila dito. Okay, pwede na wala. Doon sa pots lang tayo. Okay, so 4 siya. Alright, sige. Ngayon, ganito. Pasok na natin to. Pasok na rin natin to dito. Alright. So, again, ito ang middle natin. Ito ang middle tone. So, dito natin siya kakabit. Okay. So, yun. Importante din minsan ang pulso. Okay. Masyado may liit yata yung ano. Okay, pumasok naman siya. Alright. Ano naman ang kagandahan ng dinadirect mo siya. Pag dinirect mo siya, shoot ka agad yung ano, yung strength tube natin. Okay, testingin natin yung dinirect naman natin. Ito yung nakapretin. Ito yung direct natin. Okay. Pag dinirect natin, dito natin siya padadaanin. Bakit palabas? Kasi pagka papasok, minsan nasisingitan ng fluxion. Alright? Yung loob ng pots. Okay, so itin na natin siya. Ulit. Yun. Kita nyo yun? Yun ang iniiwasan ko, yung parang bumubuka na yun. Kaya dapat mabilis ka lang. Ganon pagka yung pinagsabay mo talaga. Okay. So, good thing, meron tayong heat shrink. Alright. Shrink tube. Pasok natin siya. Malinis siyang tingnan. Nice. So, yun. I-heat up natin siya. Para makita nyo lang kung anong naging reaction ng shrink tube. Then later. So far, nakikita natin na medyo malinis na siyang tingnan. Nagsisimula pa lang, hindi siya komplikado, malinis na siyang tingnan. Alright? Kasi simplihin natin ang mga bagay-bagay. Pwede ang lighter, pwede ang air. Okay? So, yun. Kita nyo, hopefully nakikita nyo yung yung pagkalaw no. So, yan. Isolated. Hindi siya, ito, hindi didikit doon. Kasi pag ito, dumikit doon, technically, ito, dumikit din doon. So, grounded yon. So, yan. Tanggalin na natin sila. Prepare natin itong mga to. So, ulit. Ito ang magiging bridge. Ito ang magiging middle. Ito ang magiging neck. Okay? Wala namang problema. Middle, napakadali eh. 3 lang yan eh. So, alam mo na kung nasa ng middle. Kaya lang, minsan nakakonfuse itong yung dalawa, ng bridge tsaka nung neck. Okay? So, nakaganyan siya. Ito, bridge natin lagi. Tanggalin natin yan. Ayan. Alright. Yes. Ayun, ito, tanggalin na rin natin to. Control to, control ha. Control side. Hindi pa to yung pickup side, yung source. Okay? Control siya. I hope malinaw pa rin para sa inyo. Ito, tong ground natin, mamaya natin. Pagka nag-grounding tayo ng lahat, okay, tsaka natin siya isasama. Alright? So, okay na tayo. Malinis na tayo. Okay. So, ito. Pwede na natin sa isolder na maliit doon. Enough na dumikit siya. Alright. Hindi naman yung talagang flooded talaga. Yung makatarungan lang na
Yon. Ganun ka unti. Right? Kuripot. Hindi tinipid yun. Hindi lang maluluto. Para hindi maluto yung pots natin. Okay. So, eto kasi ay since maikli na nga doon, ngayon, patatakbuhan ko siya ng common ground. Right? Ito yung sa output natin ng ground. Ito. Output natin. So, ang mangyayari nito, pwedeng dito, yung sa output sa jack mo, o since magkakaduksong naman sila, ganon, ito, since magkakaduksong naman sila, pwedeng dito. Pero ganyan, naka-wire siya eh. Magli-link yung mga yan. Okay? O pwedeng ito, dito may connect. Dito. Or po pwedeng somewhere here. Okay? Pero, sabi nga natin, kailangan yung link mo as short as possible. So, kung naandito yung negative ng pickup mo, dapat yung sa jack na andito kaagad yun. Kaya mas malapit dapat. Okay? So, yun. Pwedeng pagsabay-sabayin. Ito, pwedeng doon ko na rin padaanin. Okay? Ayan yung mga ganyan. Pwedeng dito, palulusutin mo siya. Pwedeng dito, ayan, yan, para maikli. Tapos, ito doon. Okay? So, sa akin, anong mas gusto ko? Mas gusto ko na naandito yung mga wire naman. Kasi para sila sama-sama dito mamaya sa portion na to. Kasi sa cavity natin, ito yung bandang gitna. Okay. Pag nilagay mo kasi dito, parang medyo madumi pa rin tingnan. Okay. Pwede rin naman hanggang gitna. Hindi na aabot kailangan sa punto dito. Okay. So, ngayon, magpe-pretin tayo. Saan ba natin? Pwede natin dito ilagay din nga. Alright. Okay. So, subukan natin na dito ilagay. Ganon. Subukan natin. Nakaganon. Okay. So, ang mangyayari nito, strip natin. Strip. Okay. Strip natin siya. So, pwede natin siyang i-pretin. Ground connection to. Okay. So, lahat ng ito, kailangan nakakonekta sa ground na papunta doon sa ground ng jack. Okay? Sa sleeve. Okay. Mahabang video pala nito. Pwede kung dito siya padaanin. Pwedeng dito siya. Okay. Pwedeng somewhere here. Pwedeng nandito. Pwedeng ganun eh. Okay. So, sabi ko nga, kaya ayoko magkakasama yung ground wire tsaka dito. Kasi minsan gusto mong tanggalin yung capacitor na mag-upgrade ka. Madadama yung wire. Alright. So, yun. So, I decided na dito natin ilagay naman sa part na to. Pwede rin dito kaya gigitna. Dito lang tayo. Magbe-benefit ka dyan mamaya pag dito mo inilagay. Pagka nag-harness ka na. Okay. Konti lang. Hindi kailangan babadan. Pwedeng pababa siya. Sa edges ako malimit eh. Okay. Okay, so enough na yun. Malinis na siya. Sila ang magiging magkasama. Alright, so yan. Kabit natin siya.
So, connected na siya doon. See, eto, nakakonect to. So, grounded sila. Okay? So, eto, papunta sa output. Ngayon, pwede ko siyang i-layout. Nasa inyo yan. Kung gusto nyo gandahan yung layout, pwedeng okay lang. Pwedeng kung saan kayo convenient. Alright? Para sa akin kasi, since customer service nga to, so, kailangan natin na malinis as much as possible yung trabaho natin. Okay? Para sulit yung paggawa. Ngayon, wala siyang connection ng ground. Okay? So, eto, pwede nating padaanin doon para papunta sa output. Pwede, yes. O pwedeng eto ay i-ground natin dito naman. Pwedeng ganon. Saan ba yung maikli? Mas ma-shortest route niya. O sige. So, since ito yung malapit, dito natin siya i-connect. Dito sa side na to. Mamaya magkakasama siya doon sa harnessing natin. Para nakaganon. Para malinis yung tingnan. Iangat muna natin tong isa. Lagay natin ng tin itong side na to. Okay. Ayan. So, lahat sila grounded na. Ito, sa main, pumunta doon. Grounded, yes. Pwede rin pala na ito ay hindi nakasama. So, wala na to. Isang common rail na lang sila. Pwede rin palang ganun. Okay. Pero since nandyan na siya, yes. Okay na din. Pwedeng isang rail lang naman siya. Pero at least mas matibay siya. Kung halimbawa maputol, mas matibay naman siya. Kasi mas marami siyang ground connection. Alright. So, ayan. Diyan pa lang nakikita mo na manageable na kaagad yung mga wire. Hindi siya pakalat-kalat. Mai-layout mo siya ng tama. See? Pansin mo yan? Parang ang ganda na kagad yung tingnan. So, tapos na tayo sa tone section. Pupunta naman tayo sa volume section. Ito ay connected dito sa gitna. Dito sa common. Ito ay papunta dito sa lag na to. Pwede rin siyang dito. Okay, pwede rin siyang dito. Kaya lang, pag dito mo siya nilagay, pag nag-off ka ng volume, ang nagiging grounded yung pickup. So, nawawala yung signal ng pickup. Pero ikaw, active pa rin yung sa may output mo. Unlike pagka naandito ito, okay, ito yung pinaka-output mo sa jack. Pag siya ang na-wipe mo papunta doon sa ground, sila ang dalawa nagdikit ng ground, totally shorted, totally wala kang sound, mas malinis. May mga gitara na naandito yung pickup, katulad ng mga Les Paul, naandito yung output. Okay, so sa Strat, naandito siya galing sa selector. Ngayon, eto, dito natin ilalagay. Okay. So, ayan. Dito. Okay. So, pretin natin siya. Sinang natin.
That's it. Ayun siya. Nakahinang na siya doon. So, okay na siya. Then sa output naman natin. Okay. So, solder na rin natin yung output. Ito yung papunta sa jack. Alright. Lagay ulit natin si knobs. Iniitin ulit natin siya. So, ayun. Tapos na yung control mo. I-harness mo na siya. Okay. Pwedeng ganyan siya. Susunod na natin dito. Mamaya natin siya i-cable tie. Mamaya natin i-manage lahat ng mga ano niya, mga wires niya. At least nakita na natin, hopefully malinaw sa inyo yung connections. Naging malinaw. Okay, finalize na natin to. Alright. Ulit, pwedeng wala nito. Nasa inyo na lang yun kung talagang gusto nyo na mas malinis tingnan, mas safe tingnan. Okay? So ngayon, ang susunod natin, ay yung pagkakabit ng pick up at tapos ay pagkakabit sa jack or pag-harness muna and then papunta sa jack. So yun. Okay, harness natin.